mundo, inaatake ang mga tao kung sino sila. Ang pamumuhay bilang bahagi ng LGBTQ ay maaaring maging banta sa buhay sa ilang bansa sa buong mundo. Para sa mga taong hindi nabubuhay ng may pang-araw-araw na hinaharap na panganib sa kanilang buhay, ang diskriminasyong batay sa oryentasyong sexual ng isang tao, pagkakakilanlan ng kasarian, o pagpapahayag ng mga katangian ng kasarian ay maaaring magkaroon ng mapangwasak na epekto sa pisikal, mental, at emosyonal na kagalingan para sa napipilitang tiisin ito. Ilan sa mga nakapanayam namin ay nagbahagi ng sarili-sarili nilang mga karanasan mula sa loob ng pamilya at maging sa ibang mga taong nakakasalamuhan nila sa pang-araw-araw. Kasi di ba, sa pamilya naman parang hindi naman sila totally open na both. Kasi ang hirap din ipaliwanag sa kanila kasi na parang hindi pa sila, parang hindi rin naman nila matatanggap. So parang pinapabayaan kami na. Di ba dapat sila yung unang suporta sila? Kasi di ba mas dumadami na rin yung nag-out. So parang tsaka para din sa gender equality din. Kasi di ba, need mo din, para sa gender equality na yun, hindi lang talaga siya para sa male and female. So, di ba, meron nga tayong iba-ibang pang mga genders na siguro tanggapin na lang nila. I mean, di ba, may mga, para mag-start ka sa sarili mong pamilya. Kung hindi ka matanggap din ng family mo, so paano ka matatanggap mo din? Hindi po nila. Kasi kung di ba nga, mag-i-start siya sa family mo. Kung hindi ka tanggap mo, tapos parang hirap din para tanggapin ka ng iba. Kasi nga sarili mo pamilya, hindi ka matanggap. Ito, ang mga karanasang hindi na mabubura sa puso't isipan ng mga miyembro ng LGBT. Na kahit sarili nilang pamilya ay nadiskrimina sila. Masakit mang isipin na pamilya dapat nila ang inaasahan nilang makakaintindi sa kanila, ngunit isa din pala sila sa mga makakapagbigay sa kanila ng mga mapapait na karanasan. Ang diskriminasyon sa mga miyembro ng LGBTQ ay isang matinding problema na nagpapakita ng kawalan ng pag-unawa, pagtanggap, at pagrespeto sa mga taong may iba't ibang identidad sa pag-ibig, kasarian, at pagpapahayag ng sarili. Sa maraming bahagi ng mundo, ang mga miyembro ng LGBTQ ay nakararanas ng pang-aapi, pang-insulto, at iba pang anyo ng diskriminasyon. As a member ng LGBT community, habang nalaki din naman ako, marami akong kaibigan na katulad ko ay nakakatanggap din ng mga discrimination tulad ng tinatawag kami sa kalye, ng mga salita na hindi dapat tinawag sa amin. Mga normal na tao or straight na tao. Ayun. Naka-apekto ba sa'yo yung mga discrimination na experience mo sa paanong paraan? Tulad nung sa elementary, pati hanggang high school. No, elementary kasi hindi siya masyado pinapansin ng mga bata. Pero inaasar-asar ng ganito. Pero over time, nung nag-high school, unti-unti na rin naman natatanggap ng mga kaibigan namin, ng mga tao na sa paligid namin, yung mga LGBTQ movement. Kaya hindi na kami gano'n na aapektuhan pag tinatawag. Pero syempre yung mga straight kami na tao na pag tinatawag kami ng mga names, kinaka-call gano'n. Syempre nakaka-offend pa rin siya, pero ipapakita namin hindi kami nakaka-offend. Sa tingin mo, bakit mahalaga na malaman ang LGBT right, lalo na sa part ng LGBT? Mahalaga na malaman ng mga tao yung LGBT rights kasi dito kami mabibigyan ng respeto. Kasi tulad nga nung sabi ng mga LGBTQ community, hindi nyo naman kami kailangan i-accept. Kailangan nyo lang kami i-respect. Ganun din. Siyempre may mga tao na hindi naman ganun ka-open-minded, hindi naman ganun ka-tatanggapin agad. Pero ang sinasabi lang namin is, hindi nyo naman kami kailangan tanggapin. Kailangan nyo lang kasama na kami or nakasalubo kayo. Rumispeto na lang kayo kasi hindi naman namin kayo para guluhin or what. Kasi may sarili naman kami mundo. Sabi na. Sa tingin mo, sa paanong paraan mabuting ipaunawa at
mapalakas ang LGBT rights sa lipunan upang mapigilan ang discrimination? Feeling ko naman yung discrimination is hindi talaga siya mapipigilan. Hanggat buhay tayo, andyan pa rin siya. Pero para ma-apply ito din sa lipunan natin, tulad ba, no, pinapatupad ngayon na pinupush ng mga LGBT o sa LGBT, ganyan. Kasi through that way, mabibigyan ng edukasyon bawat street na tao, or hindi na siya education, marami pa siyang branch and aspect para makatulong sa mga LGBT community. Karaniwan ay sa eskwelahan may pinakamaraming naiuulat na nagaganap na diskriminasyon sa mga miyembro ng LGBT, kahit na naituturo naman ito sa paaralan. Isa lamang siya sa nakaranas ng mga ganitong pangyayari na nagpatibay naman ang kanyang loob hanggang sa ngayon. LGBTQIA+, naka-experience ka na ba ng discrimination? In what form? Paano mo ito hinarap? Oo, nakaranas na. Tapos hinarap ko siya, like, hindi ko na lang siya pinapansin, like, binigyan ka na lang, gano'n. Naka-apekto ba sa'yo yung mga discrimination na na-experience mo sa paanong paraan? Oo, nakaka-apekto. Lalo na sa mental health, nababawasan yung self-confidence mo, nababawasan yung mga ganyan-ganyan, mga thinking mo, kasi ang dami mo mga iniisip, tapos dumadagdag pa sila. Kailangan malaman ng mga LGBTQIA+, kahit mga straight na lalaki, babae, kailangan nilang malaman yung LGBT rights. Kasi, equality ba? Kasi hindi naman lahat, pabor sa Bible or religious, hindi naman ganon. By promoting trans advocacies, trans rights, ganyan. Tapos, basta by promoting trans advocacies. Tsaka awareness sa HIV/AIDS, dahil hindi lang naman sa bakla nakakuha yung sakit na yun. Hindi nila maitatanggi na naaapektuhan sila sa mga diskriminasyong natatamo nila sa pang-araw-araw na nagdudulot ng mga negatibong isipin sa sarili nilang pagkatao. Hindi man nila pinili at ginusto na maging miyembro ng LGBT community, ngunit kailangan nila itong tanggapin at kimkimin habang buhay. Ang mga karapatan ng mga miyembro ng LGBTQ ay kinikilala at pinoprotektahan ng maraming bansa sa buong mundo. Ang mga karapatang ito ay kinabibilangan ng karapatan sa pagkakapantay-pantay, karapatan sa pagmamahal, karapatan sa pagpapahayag ng sarili, karapatan sa proteksyon laban sa diskriminasyon. Sa Pilipinas, mayroong mga batas at pulisiya na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga miyembro ng LGBTQ. Ang mga ito ay kinabibilangan ng ang Anti-Discrimination Bill na naglalayong protektahan ng mga miyembro ng LGBTQ laban sa diskriminasyon at pang-aapi. Ang Philippine Commission on Human Rights na may mandato na protektahan ng mga karapatan ng miyembro ng LGBTQ at iba pang mga grupo na nakakaranas ng diskriminasyon. Sa maraming bahagi ng mundo, ang mga miyembro ng LGBTQ ay nakararanas ng pang-aapi, pang-insulto, at iba pang anyo ng diskriminasyon. Ang mga ito ay maaaring magmula sa pamilya, paaralan, trabaho, at pamahalaan na nagpapakita ng kawalan ng pag-unawa at pagtanggap sa mga miyembro ng komunidad na ito. Ang diskriminasyon sa miyembro ng LGBTQ ay isang matinding problema na kinakailangang malutas sa ating komunidad. Ang mga karapatan ng mga miyembro ng LGBTQ ay kinikilala at pinoprotektahan ng maraming bansa sa buong mundo. At ang mga ito ay dapat respetuhin at protektahan ng lahat. At dito na nagtatapos ang aming dokumentaryong kapupulutan natin ng aral na ang bawat tao ay may karapatan, anuman ang kanilang kasarian, anuman ang kanilang pagkatao. Maaaring mayroon tayong pagkakaiba, ngunit hindi ito sapat upang hindi natin pakinggan ang mga boses nilang matagal nang hindi pinapakinggan. Kami ang Group 4 at ito ang aming dokumentaryo, ang mga boses na hindi nadinig.